Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Eto na nagsalita na ang dating Pangulong Duterte. Pinalagan si Xi Jinping. Hindi sinag-ayunan, kinontra, mga ka-PL. At kung anong isyo ang kinontra ni dating Pangulong Duterte at hindi sinag-ayunan, eto po, basahin ko. Pero bago ko lang simulan, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike sa video. Maraming salamat, makikisuyo lang. Eto na Duterte, hindi pabor sa 10-dash line ng China. Hindi pabor. Kontra, hindi sinag-ayunan. Parehas lang yan, mga ka-PL. Tinabla. Ayan. Tinabla na. Si Chinese President Xi Jinping ni dating Pangulong Duterte. Hindi pinag-usapan ang isyo sa BRP Sierra Madre sa naging biyahe ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China noong Hulyo. Recap lamang po ito, mga ka-PL, Itong unang binasa ko. Sa madaling salita, hindi po nila napag-usapan ang tungkol sa BRP Sierra Madre na kumakalat po ngayon o ipinakakalat po ngayon sa social media nitong mga manggagawa ng fake news na di umano si Tatay Digong ang nangako sa China na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin. Ito ang inihayag ng dating presidente matapos matanong sa kanyang programang Gikan sa Masa para sa Masa sa telebisyon ang tungkol sa pahayag ng China na may kasunduan umano ang Pilipinas para alisin ang natenggang BRP Sierra Madre sa Ayungin sa West Philippine Sea. Ayan. Sinabi ng dating presidente na wala silang pinag-usapan ni Chinese President Xi Jinping noong bumisita ito sa China at kung ano ang nasa mapa ay pag-aari ng Pilipinas. Wala silang napag-usapan taliwas po ito sa mga kumakalat. Kaibigan kasi yan ni Duterte, si Xi Jinping. Tawag ho nila Maudegs. Kaibigan kasi yan ni Maudegs. Si Xi Jinping, siguro siya ang nangako. Lapit ka nga dito, kutusan pa kita Ito, matagal na aniya ang barko sa Ayungin na isa sa mga pinag-aagawang teritoryo sa WPS, kaya dapat manatili ito bilang simbolo na pag-aari ng Pilipinas ang lugar. Maliwanag, ito na mismo ang sinabi ng dating Pangulo. I did not discuss anything about territory. What is where in the map is ours. Maliwanag, kung ano yung nasa mapa natin ay atin. Ayan. We are not claiming an area of over what is legally ours. So yung Sierra Madre, sabi ng Pilipinas ay atin ang area na yan. So let it just remain. There may be a symbolic thing to put notice on everybody na atin yan. Anang dating Pangulo. Maliwanag, kontra, tinabla ni dating Pangulong Duterte si Chinese
President Xi Jinping. O ito pa, baka nakulangan pa yung mga mapanira dyan sa dating Pangulo. Tapusin ko po ng basa ito lahat. Hindi rin sang-ayon, ayan ha, ulitin ko, hindi rin sang-ayon si Duterte sa bagong mapa ng China kung saan mas pinalawig pa ang inaangking teritoryo mula sa dating 9-dash line na ngayon ay naging 10-dash line. Ayos, maliwanag, hindi sang-ayon si dating Pangulong Duterte. Pahiya kayo. Kayo mga mapanira sa dating Pangulo. Kaibigan kasi ni Maudegs. Baka siya nangako. Gawa-gawang kwento yan. Fake news yan. Huwag kayong magpapaniwala sa mga ganyang klaseng vlogger. Sinabi ng dating Pangulo na kaibigan niya ang Chinese President. Subalit, hindi siya sang-ayon sa mas pinalawig na pagtatakda ng boundary ng China. Nandun na tayo. Sabi ng Pangulo, kaibigan ko yan. Pero, hindi naman siguro ako sang-ayon na palalawigin pa nila yung kanilang teritoryo na maging ang ating teritoryo ay sinasakop na nila. Andun yung pagiging magkaibigan nila. Pero hindi niya sinusuportahan si Chinese President Xi Jinping. Kontra pa nga siya Tinabla niya pa nga eto pa. Hindi aniya siya makikipag-away kay President Xi Jinping dahil kaibigan niya ito. Subalit, hindi kasama sa kanilang pagkakaibigan ang usapin sa pag-aangkin ng teritoryo sa Pilipinas. Maliwanag? Okay, kaibigan, pero hindi kasama sa pagiging magkaibigan namin yung agawin yung teritoryo ng Pilipinas. Walang ganon. Sino may sabi niyan? Mga vlogger na hindi daw sila fake news pero mahilig gumawa ng fake news. Magaling mag-imbento ng mga istorya para lang masira ang pangalan ng dating Pangulo. Kasi kapag ka nasira nga naman ang pangalan ng dating Pangulo, sira din yung anak. Kasi ayaw ho nito mga taong ito na maging presidente si BP Sara. Diba? Maliwanag. Ngayon pa lang, malayo pa ang 2028 election, sinisira na po nila ang vice presidente. Sa pamamagitan din po sa pangalan ng ama. Kapag ka nga naman, nasira ang pangalan ng ama, dawit din yung anak. At yung mga anak pang iba na maaaring maging pangulo ng bansa. Ayaw nyo bang maging Davao o katulad ng Davao ang buong bansa? Kaganda po dito sa Davao, kahit mamasyal ho kayo. Safety ho dito. Gamit nyo, mawala sa isang restaurant, pagbalik nyo, nandyan pa. Ewan ko lang dyan sa Kamanilaan at sa ibang lugar ng NCR. Diba? Pinagmamalaki ko ho yan. Naranasan po kasi namin yan, kami mga taga Davao, na safety ho dito. Maglakad ka ng oras ng gabi, walang gagalaw sa'yo rito. Ang pulis, panay ang ronda. At higit sa lahat, takot gumawa ng krimen ang mga tao rito dahil sa pamamalakad ng mga Duterte. Ganon ka safety dito. Ayaw nyo bang maging ganon ang buong bansa? Naranasan na natin yan, di ba? Noong naging Pangulo, si Tatay Digong, kamusta ang Pilipinas? Mababa ang crime rates. Ngayon, huwag tayong magbulag-bulagan, magbingi-bingihan. Kahit na sabihin natin nakasuporta tayo sa Pangulong Bongbong Marcos. Ang krimen po, nagsibalikan. Totoo ho yan, inaamin ho natin yan. Hindi ko po dinidina yan. Hindi ko po pagtatakpan ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa usaping yan dahil nakikita naman po sa balita. Di ho ba? Ito pa. China is a friend
personally ako kay President Xi Jinping. But I would state now na hindi ako sang-ayon sa 10-dash line. I'm no longer in government, pero sabihin mo na sumunod ako sa characterization ng boundaries na yan, hindi ako payag. Dagdag pa ng dating Pangulo. Maliwanag? Hindi pumapayag. Tinabla ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte si Chinese President Xi Jinping. Kahit na magkaibigan sila. O parang magkaibigan lang yan na ikaw may kaibigan tayo, ayan, ako may kaibigan ako. Pero inaangkin niya yung pinaghirapan ko. Ako ang bumili. Yung bagay na yan ay hindi pwede. Kahit na ba magkaibigan tayo, ako naghirap dyan eh. Ako bumili, tapos aangkinin mo, ay hindi pwede. Diba? Yun po ang tinatayuan ng dating Pangulo. Kahit na magkaibigan sila, tinablan niya pa rin si Chinese President Xi Jinping. Kaya sa mga nagpapakalat ng maling balita na di umano ang dating Pangulong Duterte ang nangako na alisin ang BRP Sierra Madre, ekis na naman kayo. Ha? Fake news na naman kayo. Ayos? O, hanggang dito lang po mga ka-PL. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed.